Laban o bawi? Laban! Laban o bawi, Paul? Laban! Bawi! Bawi! Binawi ang 90,000. Tinanggihan ni Paul ang... Laban! Laban! Laban? Ano sabi mo? Bawi! Laban! Laban! Bawi! Laban? Kung gusto mo magbago ng isip, laban o bawi? Kapwa sila mga batang paslit. Kung tutusin nga tila mga wala pang muwang sa takbo ng buhay. Subalit sa mura nilang edad, dumaan na sila sa mga unos na nagturo sa kanila kung paano lumaban at umahon sa anumang pagsubok. Hanggang sa kapwa nila maranasan ang pag-ulan naman ng biyaya nang magkasunod silang makasali sa laban o bawi sa Itbulaga at tuluyang magwagi ng tig-1 milyong piso. Mga kaibigan, sama-sama po nating tunghayan ang kwento ng paglaban ni na Jennifer Kajang Dungo at ni John Paul Naco. Manganganak na yata ako. Isip mo, anak. Makakaraos ka rin na. Isip mo, isip mo lang lalabas ang bata. Isip mo lang. At, naku, yan na. Ima! Ima! Anay, masakit na. Pagtitiis na ako. Nadalo si Leslie. Anay ko, ang tagal-tagal naman. Anak, kasi nakulan Dadating niyo yun. Dadating niyo yun. Ayan na! Masakit na! Bestie! Ano nangyari? Ano nangyari? Aray ko! Aray! Masakit na ako! Ipinanganak si Jennifer sa Minalin, Pampanga, isang tahanang puno ng bigati at hirap. Kung tutuusin, mula kapanganakan ay tila kakambal na niya ang kahirapan. Kung di pa nag-honor si Kajang, di pa tayo kakain sa labas. Hayaan mo, Dede. Sa susunod na linggo, pag may trabaho ang tatay, ikaw naman ililibre sa restaurant. Okay ba yun? Baka naman pwede kung sumama dyan sa lakad ninyo. Sama kami, ha? Sigurado yan. Tama kami, ha? Kamusta yung honor student ko, ha, anak? May problema ba, Kajang? Ha? Yung classmate ko po kasi, Oh. sinutukso ako. Ang pangit daw kasi ng pangalan ko, Kajang. Kajang? Maganda naman na. Sino nagsabing pangit, classmate mo? Cute nga eh. Alam mo kasi, anak, nung pinanganak ka, napakalakas ng bagyo. Sa sobrang lakas ng bagyo, bumado sa lugar natin. At ang pangalan ng bagyo, Kajang. Kaya siguro naisip ng tatay mo na ipalayo sa iyo. Maganda naman, di ba nga? Nako.
Huwag ka nang malungkot, Apo. Alam mo, nung unang panahon, nung panahon na sinusulat pa ang Biblia, may isang lalaki ang pangalan Jabez. Jabez? Ang ibig sabihin nun, pasakit. Masakit? Marahil tinutokso rin siya ng mga kaklase niya, mga kalaro niya. Pero, ano ang ginawa niya? Nilabanan niya yung tukso sa pamamagitan ng dasal at panalangin at pagtawag sa Diyos. Sabi niya, pagpalain niyo po ako, Panginoon. Pagyamanin niyo po ako. Lawakan niyo po ang impluwensya ko. At hawakan mo po akong palagi para hindi ako maging bahagi ng mga pasakit. Lahat madadala sa dasal, Apo. Kahit na ano pa ang pinagmulan mo, kahit na ano pangalan mo. Kahit may bagyo nang pinanganak ka. Kahit na anong mangyari sa buhay mo. Apo, huwag kang makakalimot. Tumawag sa Panginoong Diyos. Ha? Yun ang tatandaan mo lagi. Napakaganda naman, di ba, ha? Di ba? Nakagisnan na ng pamilya ni Kajang ang kahirapan. Subalit mas lalo pang lumala ang kanilang katayuan sa buhay habang lumalaki sina Dede at Kajang dahil na rin sa paglaki ng kanilang mga gastusin. Sigurado ka bang gusto mong isanla ang lupa? Total, pumayag na si Ima. Tsaka nasa akin naman yung pangalan ng titulo. Isa pa, kung hindi ko to gagawin, di habang buhay na lang magmamaneho ng bus. Gusto ko sana magkaroon tayo ng konting negosyo. Hindi ako makakaipon nun pag ganyan. Ikaw, kung sa palagay mo yan na ang pinakamagandang paraan. Ate, sige. Pero sana maging mahigpit na tayo sa paggamit ng perang yan. Resti, huling barahan na natin to. Kajang! Ano yun? Ano yun? Ima! Ima! Resti, si Ima! 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 Ano nangyari? Ima! Marahil ay matagal na nakakaramdam ng sakit ang biyanan niyo. Pero mas pinili niya na huwag nang sabihin sa inyo. Malamang nga ho, Doktor. Talaga hong matiisin niyang si Ima. Hindi ho magsasalita yan hanggat kaya niya. Pero Dok, ano ho ba talagang sakit niya? Huwag ho kayong mabibiglang ano po. Pero may cancer sa matris ang biyanan niyo. May cancer? Matagal na ho naming alam yung karamdaman niya dahil kumalat na ang cancer sa kanyang atay. Kinalulungkot ko pero wala na kaming magagawa. Wala na akong lunas ang karamdaman ito. Lola? Lola, huwag mo iwan. Lola? Mahal ko po kayo, Lola. Huwag mo iwan. Huwag mo iwan, Lola. Mahal ko po kayo, Lola. Lola. Kajang? Da? Kajang? Da? Da, bakit po? Hindi ko na kaya. Po? Hindi ko na kaya. Nay! Tay! Si Lola! Ano
Ha? Ano nangyari? Ma! Na kaya. Nandito na lang ako, anak. Salamat sa pag-asikaso ninyo. Magpapakabait kayo, mga apo ko. Mag-aaral kayo mabuti. Resty. Emmy. Ano silang papabayaan? Mamahalin niyo mabuti sa kanya. Labis na dinamdam ni Kajang at ng kanyang pamilya ang pagkamatay ni Lola Tunying sa sakit na cancer. Subalit sa kabila ng pagsubok na ito, nanatiling buo at matatag ang kanilang pamilya. Mula sa napagsanlaan ng kanilang lupa, nakapagpundar si Resty ng isang negosyo. Nagsimula siyang magbenta ng mga dividers at mga kagamitang pandekorasyon na nabibili niya sa kanyang pinagtatrabahuhan sa murang halaga. Sigurado naman po ako mangyayari yun. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Oh, pagod ka na ba? Malapit na tayo ha? Ilan na lang po ba yung sisingilin natin? Sabi ko na nga ba, baka naiinip ka na eh. Isa na lang. Alam mo kasi, itong negosyante ito, marami sa akin kinuha ng dekorasyon sa bahay. Kaya kapag nakasingil ako, malaki komisyon ng tatay. Kaya kakain tayo sa restaurant na gusto mo, ha? Tay, gusto ko ng hamburger at saka ng french fries. Ito rin nasa TV. Akong bahala sa'yo, pati kapatid mo uwian natin. Ito na pala tayo eh. Teka, tanghali na. Sarado pa sila. Tao po, Mr. Reyes. Tao po. Ma, wala nang tao dyan. Sigurado kayo? Oo, nagsara na sila. Matagal na. Wala na rin yung mga gamit nila dyan eh. Matagal na nagsara. Baka bumalik pa. Babalik pa ba sila? Hindi na ho siguro. Kasi sinuli na nila yung susi. Alam mo ba kung saan sila lumipat? Hindi rin ho. Wala akong nakakaalam dito kung saan sila lumipat. Pinalik-balikan niya ang kliyente niyang iyon na may malaking utang sa kanya. Subalit hindi na ito muling nagpakita pa. Dahil dito, nagkautang din siya ng malaki sa taong pinagkukunan niya ng paninda. Hanggang isang gabi. Walang kwentang kausap ang taong yan. Akala ko kaibigan ko siya eh. Pinagkatiwalaan ko. Pero nung ginawa, siloko ko. Hindi man na naawa eh. Tama na, Resty. Tama na. Ang laki halaga ang kinuha niya. Paano niya babayaran yun? Pinahamak niya ako, pinabayaan niya ako. Pero wala ka namang magagawa, di ba? Tama na. Tay, may mga pulis. Dito mo nakatira si Resty Toto Dongo. Ako nga ho yun. Bakit ho? Imbitahan ka namin sa presinto. Presinto? Ito, sabihin mo. May reklamo sa iyong amo mo. May malaking utang ka pang di nababayaran. Ay, hindi ho. Hindi pwede. Sumama ka na sa amin. Hindi po yun. Teka na po, tay. Tay! Pag-usapan mo ang nangyari kayo. Teka muna. Ano ang bala? Mga bata. Halika muna dito. Tay! Bala sa kanila. Tay! Ay! Idinimanda si Resty ng kanyang among pinagkakautangan niya. At dahil dito, napilitan siyang piyansahan ng sarili sa halagang 15,000 piso upang hindi siya tuluyang makulong. Lalong nabawasan ang natitira at pinakatitipid-tipid nilang pera sa bangko.
Subalit, nakapagpiyansa man si Resty, nagpatuloy pa rin ang demanda laban sa kanya. Ikaw, Restituto Dungo, ay kailangang magbayad ng 300,000 piso? Teka, sandali! 180,000 ang puta ko sa kanya eh! Order in the court! Ano nangyari? Order na! Tumahimik ka! Your Honor, nagkamali ho yata ang nagbabasa. 150,000 pesos lamang ho ang hindi pa naiintrega ng aking kliyente sa kanyang amo. Nasa saad dito sa pinirmahan ng plaintiff na 300,000 piso. Sinungaling itong taon to eh! Paano nangyari? Dinoble niya utang ko! Mali yung doble niya! Ano mo ikaw mali ka eh? Ilang taon ding tumakbo ang kaso ni Resty. Bagamat nakapagbayad siya sa nagdemanda sa kanya, nabaon naman ang kanyang pamilya sa utang. Dahil sa kahirapan, napilitang magtrabaho si Resty bilang isang driver ng pampasaherong bus na biyaheng Masantol patungong Divisoria. Ito naman, Nay, kinunan ko yan nung nag-field trip kami sa bahay ampunan. Ang ganda naman ng kuha mo dito, anak. Sabi nga po nung teacher ko, Nay, magiging isang magaling na photojournalist daw ako. Naku tingnan mo naman sa ganda ng mga kuha mo. Sigurado yan. Oh, ganda oh. Ay, Nay, pag nakaipon ako, bibili ako ng sarili kong camera kasi lagi na lang ako nangihiram eh. Ay nako, ang matalino kong anak. Bukod sa honor student na, magaling pa sa track and field, at may talento pa sa pagkuha ng mga pictures. Ay nako anak, alam mo, pinagmamalaki talaga kita. Resty, ano yan? Ano nangyari? Inaayos ko kasi yung poste ng bahay eh. Nang binuksan ko, puno na pala ng anay, kaya bumagsak. Naku. Ibig sabihin ba nun, Tay? Malapit na bumagsak yung bahay natin. Oo nga eh, kung hindi natin ayusin, babagsak na to. Naku, luma na kasing bahay natin eh. Ito oh, tingnan mo. Naku. Anay na rin. Kailangan palitan na to. Magandang hapon po. Dito ba nakatira si Mr. Dungo? Ito nga ho. Ano hong kailangan nila? Ako si Mr. Dungo. Mga taga-bangko kami. Tungkol sana sa isinanglanin yung lupa. Lagpas na ho sa grace period ang hindi ninyo pagbayad. Kinalulungkot ko, Mr. Dungo. Narerematahin na po ang lupa ninyo ng bangko. Lagpas na sa grace period? Nasa record ho namin ng regular ninyong natatanggap ang mga notice na pinapadala ng bangko. At sa inyong pagkakaalam po, mahigit 400,000 pesos na po ang utang ninyo kasama no ang interest din. Teka, ang laki naman yata ang halaga niyan. Hindi ho kayo makakabayad. Mapipilitan ho kaming palayasin kayo sa lupang ito. Resty, paano na yan? Sir, nariyan na ang lahat ng mga detalye. Pumunta na lang ako kayo sa bangko namin at kausapin niyo na lang ang manager namin. Maraming salamat po. Huwag ka nang malungkot ako. Alam mo, may isang lalaki ang pangalan Jabez. Jabez? Ang ibig sabihin nun pasakit. Marahil inutukso rin siya ng mga kaklase niya, mga kalaro niya. Pero nilabanan niya yung tukso. Sa pamamagitan ng dasal, sabi niya, pagpalain niyo po ako, Panginoon. Pagyamanin niyo po ako. Lawakan niyo po ang impluwensya ko. At hawakan mo po ako palagi para hindi ako maging bahagi ng mga pasakit. Lahat madadala sa dasal ako. Kahit na anong mangyari sa buhay mo. Apo, huwag na huwag kang makakalimot. Tumawag sa Panginoong Diyos. Ha? Anong iniisip ng anak ko?
Hindi yata totoo yung sinabi ni Lola eh. Ano doon? Pag nagdasal ka, madirinig ka ng Diyos. Pero sa kalagayan ng pamilya natin, naiisip ko tuloy na baka nga kakambal ko ang malas at bagyo sa buhay natin. Baka malas ako kaya hindi matapos-tapos yung problema ng pamilya natin. Hindi totoo yan, anak. Huwag mo isipin yan. Aginaldo ka sa amin. Isa kang biyaya. Kaya hindi totoong malas ka. Ha? Yan ang tandaan mo. Hayaan mo. Pagdating ng panahon, babagyo din sa buhay natin. Babagyo ng pagpapala sa atin mula sa Panginoon. Tandaan mo yan. Nagpatuloy pa rin ang buhay ng pamilya ni Kajang, bagamat hindi pa nare-resolbahan ang problema nila sa lupa. Samantala, pinalad ang paaralan ni Kajang na mapasali sa mga larong laban o bawi ng Itbulaga. Hindi nakasama si Kajang sa mga napiling kalahok. Subalit, isang araw bago ang pagpunta sa Itbulaga. Mr. Sabado, can I talk to you for a Jennifer, minute? you may sit down first. Upo ka muna. Yes, sir. Minsan nasa ako sa eskwela mo. Jennifer Dungo. Po? Halika, halika. Come here. Ako po? Iha, alam ba na may mga ka-eskwela ka na kasali sa Laban Abawi this coming Saturday? Opo, nabalitaan ko po. Nais ko sana sabihin sa iyo na may nag-back out noon sa mga orihinal na kasali sa Laban Abawi. Gusto mo bang sumali? Ako po! Sasali po ako sa Laban ng Bawi! Opo! Gusto ko po! Maraming salamat po, sir! Okay. Oy, sasali na ako sa Laban ng Bawi! Salamat po talaga! at galak ang naramdaman ni Kajang nang malaman niyang makakasali siya sa Laban o Bawi. Inasam niyang manalo ng malaking halaga na tiyak na makakatulong sa kanyang pamilya. Kaya naman sa nakatakdang araw ng pagsabak niya sa pakontes na iyon, napuno ng kaba at pag-asa ang kanyang dibdib. English word ito. Wala naman makarating sa akin. English word ito na isang punctuation mark. Ay, ang dali nito. Punctuation mark. Ayun na, nasagot. Period. Ha? Period. 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 We have a winner. Is correct. Last number 3. Itutuloy natin ang laban ni Jennifer Dungo mamaya sa jackpot round ng Laban o Bawi at malalaman niyo rin kung kayo ang... Ito aking bayad na. Salamat po, Mr. D. Next week, ikaw dala pa kasi may bayad gusto dalawa-dalawa eh. Akong bahala dyan, sigurado po yun. Aba, bigyan natin ng 95,000 pesos. 95,000! Oh, bawi agad! Bawi agad! Laki pala yan, ha? Dahil sa mabuting anak. Ako pwede bangke mo kotse. Pwede negosyo! Bilis, 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 bilis! 95,000 pesos! Ngayon, hindi natin alam kung lalaban ito o babawi. Yan. Pag bumawi ka... Samantala nung hapon ding iyon, isang bata nag-aaral sa Makati na nagngangalang John Paul Naco ang masugid ding nakatutok sa panonood ng Laban o Bawi. Jennifer, ikaw ay aking tatanungin. Laban o Bawi? Laban! Tama dyan.
Kuya, huwag ka nang umasa dahil babawi yan. Ang bumawi. 1 milyon yan, no? Sayang 1 milyon. Hoy, kayong dalawa, parang kilala niyo yung contestant, ha? Bigay todo ang suporta niyo. Gusto ko po kasi siya manalo, Papa, eh. Laban. Ay, nako, ayan na. Senole ang average. 95 taon na, simulado na. Laban! Oh, bawi. Taksan yan, simulado 10%. Laban! Laban si Jennifer. Tignan natin. 1 million. Bawi na, bawi! 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 95,000 pesos. Laban! Laban! Akin ang 95. Bye-bye, 95! Tanggapin mo ang 1 million pesos! Nakuha niya ang 1 million! Nanalo siya ng 1 million, ma! Sabi ko na laban yan, nanalo yan, nanalo 1 million! Galing mo, anak, nanalo. Kaya ako pa, eh. Kuya, sabi ko sa'yo, laban yan eh. Sabi mo kanina bawi. Oo nga. Ang galing ng bata. John Paul, pumunta ka sa school. Nalaman ko na naglista ang principal kayo ng mga pangalan na isasali sa Laban o Bawi. Kasama ang pangalan natin, John Paul. Oh, maglalaro sa Laban o Bawi! Dahil narinig niyo yun! Magkakaroon na tayo 1 million! Talaga, kuya? Baka manalo tayo ng 1 milyon! Talaga, mananalo tayo 1 milyon! Salamat, ah! Ilang araw lamang ang makalipas nang manalo si Kajang sa Laban o Bawi. Si John Paul Naco naman ang ikalawang elementary student na nakatakdang mabiyayaan ng 1 milyong piso sa Itbulaga. Ako kaya? Manalo rin kaya ako ng ganong kalaking halaga? Taong 1994, nang isilang ng mag-asawang June at Susana ang isang batang magdadala sa kanila ng magandang kapalaran. Swerte na yung batang yan na isisilang mo. Salamat, Tia. Mabuti nga't nasundan agad matapos mamatay ang first baby ko. Ano ka ba naman, Mare? Hindi na mauulit yun, ano? Tsaka, hindi na premature yung pinagbubuntis mo. Isa pa nga. O bakit, Mare? Aray ko. Ha? Sumasakit ang tiyan ko. Sumasakit na? Naku, aray ko, manganganak na yata. Ay, asa ba sa paring John? Ay, manganganak na. Tulong naman, hingi kang tulong. Asa sa paring John? Paring John! John, asan ko? Paring manganganak na yata yung asawa mo. Ha? Pia, kumuha ka ng taxi. Dali. Taxi. Bilisan niyo! Dali, takbo! Kit-kit ng John Paul ko. Nagbubukas pa ng mata. Salamat sa Diyos at malusog ang anak natin. Tama ka dyan. At gagawin ko ang lahat para manatili siya malusog, masaya, at bibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Oo nga. Sabi nga ni Inay, ngayong may anak na tayo, magbabagong priorities natin. Mas kakailangan natin ng mas malaking halaga sa pagpapalaki sa kanya. Iba na ngayon, June. Kailangan mas magtipid-tipid tayo. Hindi lang yun. Kailangan umasenso tayo. June, pinag-iisipan ko. Kung subukan ko kayang magtrabaho sa ibang bansa. Ano? Hindi mo naman kailangan gawin yun, ah. Kahit na nangangahulog ang mas makakaipon tayo. Hindi, Susana. Hindi ako papayag magkahiwalay tayo. Hindi. Tulad ni Kajang, ipinanganak si John Paul sa isang pamilyang kapos sa pera. Hindi naging madali ang buhay para sa kanilang pamilya. Naging mailapang swerte, lalo na nang ipinanganak ni na June at Susana ang sumunod kay John Paul na si Lorenzo.
Papa! Gising pa kayo. Oh, kumain ka na? Bakit? May problema ba? Masama bang pakiramdam mo? Wala na akong trabaho. Ha? Bakit? Nakabot kay bossing, nag-part-time ako. Nagalit. Hindi mo naman ginagawa yun sa oras ng trabaho mo sa kanya. Bawal daw yun. Kaya pinag-force resignation ako. Bakit ngayon pa nangyari sa atin to? Ngayon pa namang wala pa rin akong trabaho. Kung kailan dalawa ng anak natin, paano tayo mabubuhay nito? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Susana, hindi ko alam. Papadami kain ko mamaya pa. Ikaw talaga. Basta kare-kare, hindi ka mapakali. Bilisan niyo lang. Papa, hindi niyo po yung mama may baril. Ha? Totoo po ba yun? Diretso lang ang lakad, ha? Huwag kayong titingin. Halika na. Nyo, titignan, ha? paputukin ko to eh. Bakit? May bala ba yan? Sos. Ayan o. Oh! Ah! Sila Enzo! Enzo! Ayun kayo, patala mo sa ramay nyo! Enzo! Enzo! Mama! Ano nangyari dito? Sabay niyo na po! Sabay niyo na! Nagpapunta pa kalamaan siya! Enzo! Nangyari sa anak mo! Susunod na magpakailanman ang kalbaryo ng inang si Patricia Dongallo na ginampanan ni Jean Garcia. I have never been overtaken by any story in magpakailanman. Just now, ngayon lang. Bagamat nabalot ng takot at kaba ang kanilang pamilya sa aksidenteng natamo ni Lorenzo, malaki pa rin ang pasasalamat nila na nalampasan ito ng bunsong kapatid ni John Paul. Halos isang buwan din itong nanatili sa ospital para magpagaling. Samantala, labis na dinamdam ni John Paul ang nangyari kay Lorenzo. Pakiramdam niya'y wala siyang nagawa upang maprotektahan ang nakababata niyang kapatid. June, payagan mo na kasi ako mag-abroad. Ngayon pa nga lang, lubog na tayo sa utang. May tumutulong pa naman sa atin, ha? Yung mga kaklase ng mga bata. Oo nga. Pero paglabas ni Lorenzo ng ospital, hindi doon matatapos ang gastusin natin. Susana, nandun na ako. Kaya ko pa naman, eh. May trabaho pa naman tayong dalawa. Basta nakapag-desisyon na ako. Hindi ako papayag. Mabuti pa eh. Umuwi na lang kayo yung John Paul. Ako nang bahalang magbantay dito. Oo nga, anak. Maghapon ka na dito eh. Wala naman akong pasok bukas eh. Pero pagod ka na. Kailangan mo na magpahinga. Hindi ko po iwan yung kapatid ko. Hindi po ako alis. John Paul. Hindi matanggal sa isip ko pa eh. Siguro kung tinabayan ko lang siya, ako sana ang tinamaan, hindi siya eh. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag na huwag mong iisipin yan. Walang may kasalanan. Ang Diyos ang bahala sa kapatid mo. Pagagalingin siya. Hindi nagpapigil si Susana na mga ibang bansa
taong 2004 nang tumungo siya sa Qatar upang doon magtrabaho. Samantala, nakabili si June ng isang tricycle na kanyang ipinamasada. Nakatulong ang kita niya dito sa kanilang pamilya, subalit magbabago ang lahat nang malulong si June sa masamang bisyo. Di ba tatay niyo yun? Oo nga, kuya. Una na kami, Nagsusugal na naman si tatay. Mauubos na naman yung pera natin. Pa, umuwi na tayo. Arik Jun, baliktad na yata ang mundo ngayon, ah. Anak na sumusundo sa ama. Ang ginagawa niyo rito? Umuwi na tayo. Mauna na kayo. Sige na, umuwi na kayo. Di ba nagalit na si Mama sa pagsusugal ninyo? Umuwi na tayo! Para kang nanay mo, ah! Sinabi na uwi! Uwi! Halika na, kuya. Uwi na tayo. Uwi na, maalas. John Paul. John Paul. Ba't diyan ka natulog? Sige na, matulog ka na sa kwarto mo. Private number. Baka nanay mo to. Hello? Hello? Ano itong nababalitaan kung parati ka pa rin nagsusugal? Minsan lang yun. Teka nga. Ba't ganyan ka magsalita? Para bang winawaldas ko yung pinadadala mo, ah. Pinaghihirapan ko yun. Hindi ko pinupulot ang pera dito para sa mga anak natin yon. Oo na! Talak ka ng talak eh. Ikaw kaya ito nagsasayang ng pera. Tatawag ka ng overseas para talakan ako. Hindi mo sigawan si Mama! Huwag mong baliktarin ang usapan. Ikaw ang nagwawaldas ng ipon sana natin. Sige na, sige na! Basta buhay ito. Bakit ganito? Sa susunod na magpakailanman, ang kalbaryo ng inang si Patricia Dongallo na ginampanan ni Jean Garcia. I have never been overtaken by any story in magpakailanman. Just now, ngayon lang. Hindi naging madali para kay John Paul ang lumalalang sitwasyon ng kanilang pamilya. Bukod sa pangungulila niya sa kanyang inang nasa ibang bansa, labis din ang kanyang pagkabahala sa pagkalulong sa sugal ng kanyang ama. Sa murang edad ni John Paul, isang malaking pagsubok para sa kanya ang mga problemang kinakaharap ng kanyang pamilya. Hanggang sa... Sige na, sige! Sige na! Aka na! Dali! Aka na! Pasok! Pasok! Dali! Ang lakas ng ulan. May bagyo ba raw? Sabi po ng teacher namin, may starting daw po. Ano kaya? Aling Aya. John Paul, tita na lang. Total, suki naman ako ng tatay mo sa tricycle, di ba? Jun, ang swerte mo. Mabait ang mga anak mo. Oo. Umana sa akin. Sus! Naku, mukhang lalong lumalakas ang ulan, ah. Siguro, baka na sa atin. Paano kaya kayo uuwi niyan? Eh kung dumito na lang muna kaya kayo, dito kayo magpa-umaga. Kawawa naman ang mga bata. Magkakasakit. Computer, oh. Aling Aya, pwede makigamit? John Paul. Ayan, mabubuksan ko. Sandali. Ayan, pwede ka na maglaro. Ano? Dito na kayo magpa-umaga? Sige. Yay! Ayan. O
sige, sandali. Kukuha ko kayo ng tuwalya, ha? Hindi ka rin makatulog, ah. Ikaw pala. Talagang ganyan pag brownout. Madami mga lamok. Oo eh. Nakakagat nga ako. Ba't kasi hindi pa kayo umakyat? May kwarto naman doon. Hindi ka na. Hindi. Siguro pwede na kami umuwi. Umuwi. Eh, tingnan mo naman kung gaano kalakas ang buhos ng ulan. Ang dilim-dilim pa sa labas. Alin na kayo? Akyat ko yung dalawa. Hindi. Huwag na. Okay lang kami dito. Sabagay, tingnan mo nga naman. Ang sarap ng tulog nila. Ang himbing ng tulog ng mga anak mo, ah. Kaya na? Akyat na tayo. Ayaw ang ginagawa mo. Sandali. May asawa akong tao. Ano nga naman siya yun, ba? Hindi naman ito makakarating sa kanya. Hindi tama ito. Hindi tama. Batid ni June na isang malaking kasalanan at pagkakamali ang magpadaig sa tukso. Subalit, hindi niya inakala na maaapektuhan ito ang kanyang pamilya. Hindi nagtagal, nakarating kay Susana ang pagkakasalang iyon ni June. Hanggang sa makabalik na sa Pilipinas si Susana mula sa Qatar nitong Enero lamang ng taong ito. Alam na alam ni Mama gusto ko, ah. Ako naman sa'yo, Lorenzo. Diba, Mama, pinilin ko sa inyo to? Oo nga, pero pwede naman kayo maghiraman eh. Salamat tayo dyan, ah. Sige ba? Mga anak, doon muna kayo sa kwarto. May pag-uusapan lang kami ni Mama. Papa naman. Sige na. Sige na. Mag-uusap lang kami. Anong pag-uusapan pa natin? Kalat na dito ang tungkol sa inyo ng babae mo. Pati si Inay. Alam na niya. Kaya wala ka namang itatanggi pa. Kaya nga inaamin ko na eh. Nagkamali ako. Pero isang beses lang nangyari yun. At pinagyayabang mo pa? Isang beses lang nangyari yun. Pero kasalanan yun sa Diyos. Sa akin, ng asawa mo, pati sa mga anak mo. Kaya nga andito ako, humihingi ng tawad sa'yo. Hindi sapat yun. Teka, saan ka pupunta? Saan pa? Eh di sa babae mo, hayaan mo siyang makatikim sa akin. Sandali lang, huwag kang mag-skandalo. Please. Ikaw ang gumawa ng iskandalo, hindi ako! Tiwan mo nga ako! Tama na, Ma! Tama na! Hayaan niyo na siya! Hindi kayo pataway! Sa susunod na magpakailanman, ang kalbaryo ng inang si Patricia Dongallo na ginampanan ni Jean Garcia. I have never been overtaken by any story in magpakailanman just now, ngayon lang. Hindi nagtagal, kinailangan ng bumalik si Susana sa Qatar.
bagay na labis na ikinalungkot ni John Paul. Ba't ganun, Ma? Di man lang kayo nagtagal dito, tapos babalik agad kayo sa Qatar. Pasensya na, anak. Kailangan magtrabaho ni Mama. Maghihiwalay ba kayo ni Papa? John Paul, hindi mangyayari yun. Mahal namin ni Mama ang isa't isa. Hindi kami magkakahiwalay. Hindi kayo pwede magsinungaling pa. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Pinagsisihan ko na ang ginawa ko. Hindi na maulit yun. Pangako. Tama yun, anak. Dumaan man tayo sa malaking pagsubok, pero nagkaayos na kami ng Papa mo. Hindi kami maghihiwalay. Sa kabutihang palad ay naayos na mag-asawang June at Susana ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Labis na ikinatuwa ni John Paul na makita ang pagkakabati ng kanyang mga magulang. Bagamat muling umalis ang kanyang ina patungong Qatar, batid niya na matatagang samahan nilang mag-anak. Samantala, wala silang kamalay-malay na mababasbasan ng isa pang biyaya ang kanilang pamilya. Kinakabahan ako pa. Manalawin kaya ako? Diretso lang, pakibilisan lang. Uso pala ang kaba sa matalino kong anak. Papa naman eh. Kung sakaling manalo ka, sarili mo lang ang pakinggan mo. Huwag na huwag mo kakalimutan magdasal. At huwag kang kakabahan. John Paul, tara na! Oh, halika na. Tara na! Tagabantay siya ng brilyante ng apoy. Paul. Sunshine. Sunshine is correct. Itsura mo nga noon sa TV, no? Parang hindi pa pumapasok sa'yo na milyonarya ka na. Oo nga. Parang nabibigay ako nun eh, pero alam ko na masaya sila. Nagsigawan sila, niyuyugyug ako, nayayapos ako, kinakamayan ako. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na nanalo ko. Grabe. Ikaw talaga, anak. Di ba ano bang sinabi ko sa'yo dati? Tama si Ima. Pagpapalain ka ng Panginoon. Ano po nga? Laban daw si Paul. Tinanggihan ng 90,000. Bawi, bawi! Binuloko Wala ka, teacher, laban! oh. Laban o bawi? Laban! Pinagpalit sa 90,000 pesos ay... Laban! Ay... Ayan na! Binawi ang 90,000. Tinanggihan ni Paul ang... Paul? Laban o bawi? Laban o bawi? Ha? Laban! Laban! Tanggapin mo ang 1 million pesos! Milyonaryo na naman ang Pembo Elementary School! Nakakaloka! Dalawang estudyante na ang milyonaryo! Hoy, humihingi ng tubig yung bata! Bigyan mo ng tubig! Sa susunod na magpakailanman, ang kalbaryo ng inang si Patricia Dongallo na ginampanan ni Jean Garcia. I have never been overtaken by any story in Magpakailanman. Just now, ngayon lang. Opo, Mama. Congratulations ulit, anak, ha? Thank you po, Mama. Uwi po kayo, ah.
Magse-celebrate daw po tayo, sabi ni Papa. O basta, huwag niyong kakalimutang magdasal sa Diyos. Opo. I love you, anak. Love you po. O sige na. Bye-bye. Bye-bye. Pa, Totong, nagsabi sa akin si Mama, magdasal daw po tayo. Oo naman. Halika. Tayo sa altar. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lord, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako na pinasali niyo po ako sa Laban o Bawi. Salamat po na binigay niyo po sa akin ang mga tamang sagot. Kaya po, Lord, punong-puno po ang puso ko ng pasasalamat. Hindi ko na po alam kung ano mauuna. Pang gusto ko na lang po umiyak sa sobrang kaligayahan. Kung pwede lang po ibigay ang lahat ng pasasalamat sa mundo, ibibigay po namin sa inyo. Kung pwede lang po namin kayo alayan ng palakpak, hindi po kami titigil sa pag-alay ng palakpak. Panginoon, higit po sa hinihingi namin ang binigay niyo sa amin. Kaya po, mula ngayon, Panginoon, mula ngayon, ako po, at saka po yung aking pamilya, buong puso po kami nagpapasalamat sa inyo at pagsisilbihan po namin kayo magpakailanman. Kajang, ipakilala nga ninyo ang inyong mga magulang. Kayo nga magpakilala sa mga televiewers natin. Ang nanay ko, si Emily Dunga po. Ito po ang tatay ko, si Rufino na ako, Junior. Amy, anong feeling mo nung nanalo itong si Kajang? Masayang-masaya po. Masayang-masaya. Masayang-masaya. Ano yung unang pumasok sa isip mo? Ano yung gagastusan mo unang-una? Tutubusin po yung lupa namin. June, the same question. Siyempre po, masayang-masaya at saka proud po ako sa anak ko dahil nabigyan niya kami ng ganong kalaking halaga. Malaking tulong po sa amin yun at sa aming mga kamag-anak. Anong malaking tulong ang naidulot sa inyo ng pagkakapanalo ni John Paul? Siguro po yun para sa pag-aaral ng anak ko sa college. Malaking bagay po yun kasi sa panahon ngayon, ang pagpapaaral ng college malaking halaga magagastos. Oo. Saka po, tutulungan din po namin yung mga kamag-anak namin mahirap. Balato? Balato, gano'n. Baka maubos sa balato. Hindi naman po lahat. Konti-konti lang. Meron ako mga alam na ubos sa balato. Nung naiabot sa iyo yung pera, ano ang unang binili mo? Di mano po pumunta kami sa bangko para tubusin yung lupa. Anong feeling nun? Wala kang utang. Ang sarap. Nakakatulog na po kami ng mahimbing ng asawa ko, pati po yung mga anak. O kahit na wala ka ng kainin sa lamesa, no? Kahit pero wala na kaming pera sa bulsa, basta natubos po namin yung lupa namin, masaya na po. Meron bang isang bagay noon na gustong-gusto mo, pero hindi na ibigay sa'yo dahil kinakapos eh? Meron ka ba noon na gustong-gustong mabili? Wala po. Kahit maliit ka, laruan o cellphone kaya? Ngayon po. Pero ibibili mo ba? Ibibili ko po pagka kumita yung tatay niya. May daming pera bakit hindi mo pa ibili? Kasi po nag-aaral pa siya Gusto mo ipunin? Gusto mo ipunin yung ano? Baka maapektuhan ng pag-aaral. Di bidang-bida ka ngayon sa school, John Paul? Opo. Bidang-bida ka. Nagbalato ka rin ba sa mga schoolmates mo? Mag-outing po kami sa linggo po, sa 25. Ang saya ha? Ano naman ang feeling ng mami mo nang malaman niyang nanalo ka ng 1 million? Masayang-masaya po siya, para po siyang tumatawa ng umiiyak nung tumawag po siya sa akin. Tapos sabi ko po, umuwi na po siya. Sabi niya, tatapusin niya na lang daw po yung kontrata niya para po hindi po siya ma-blacklist. Ayun! Mabait na bata, ano? Matalino ba to sa school?
Actually, hindi naman masyado kasi top 5 lang po sa Top 5 lang? Aba, nilalang mo naman. Eh, siguro itong taong ito magiging top. Kasi po meron pa po sa akin mas matalino eh. Pero Uy, susubukan ko. Susubukan mo? Very good. Anong gusto mo maging paglaki mo? Gusto ko pong maging computer engineer. What about you, Kajang? Gusto ko pong maging nurse. Talaga naman payayamanin kayo ng mga anak ninyo, ha? Kaya naman pala tinitipid mo yung pinapanalo niya pagkat mahal magpaaral ng nursing. Napakaganda ng ngiti mo. May ambisyon ka bang mag-artista? Aba, meron nga. Kumakanta ka daw, sumasayaw ka? At talaga? Pwede mo ba akong kantahan ngayon? Thank you for the glow and thank you for the joy. Thank you for the love you gave to me. I'm glowing, glowing inside with your love. Shine it through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Oh, thank you! Ano kaya ang masasambit ng isang magulang na may mga anak na katulad niyan? Kapampangan po taga. O sige, kapampanganin mo. Salamat. Hindi kayo na ako magtikeko. Yan pauli ng talinong binyani nga pong ginukya ko. Asopan mo kayang maragul tata mo. Dakala salamat. Salamat din, ma. Naku, nakakatuwa naman kayo pa. June, ikaw naman. John Paul, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagkapanalo mo sa Itbulaga dahil itong pagkapanalo mo na ito ay malaking bagay sa ating pamilya dahil sa iyong pag-aaral ay matutulungan mo kami sa iyong tuition fee. Hindi na sasakit ang ulo namin na mag-iisip kung saan kami kukuha ng pag-i-enroll mo sa college. Maraming salamat ulit, John Paul. Thank you din po. Dagis. At maraming salamat sa inyo. Una-muna, congratulations sa inyong dalawa. June, sa'yo din, ano, na meron kayong mga anak na napakagagaling. No, ha? At sa inyong dalawa, sana itong swerteng tinamo ninyo, umpisa lamang yan, ha? Umpisa lamang yan ng marami pang biyaya na ihahatid ninyo sa inyong pamilya. Maraming salamat po, Tita Mila, sa oportunidad na magpaglalahad po ng buhay namin. Tsaka po sa magpakailanman, lalong-lalo na po sa Itbulaga, sa Laban-Bawi na portion nila. Nagkaroon po kami ng malaking biyaya. Salamat po. Salamat din. Thank you po sa inyo, Tita Mel, sa magpakailanman, tsaka po sa GMA 7. Tsaka po kay Kuya Jonah, kasi po siya po yung nag-research sa amin upang makuha ang buhay namin. Tsaka po maraming salamat din po sa Itbulaga. Naway maging inspirasyon sa atin ang kwento ng buhay ni Kajang at John Paul. Sadyang walang pinipiling edad ang pagdating ng mga pagsubok at maging ng swerte sa ating buhay. Basta't manatili tayong matatag at may tiwala sa poong may kapal, makakaasa tayo na matapos ang anumang unos, mayroong pag-asang nakaantabay at bagyo ang pagpapalang nakalaan para sa atin. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod.